ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi kailanman nasusukat ang pagmamahal ng isang magulang. Minsan, mas alam nila ang tama para sa atin. Ikaw kabarangay, hahayaan mo bang mga magulang mo ang magdesisyon para sa iyo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Gab. 37 years old at nagtatrabaho dito sa Taguig. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyong programa at matagal ko na rin gustong sumulat sa inyo. Ngayon lang din ako nagkaroon ng oras at ng lakas ng loob. Nasa second year high school ako nang mamatay ang daddy ko at mula noon ay mag-isa na si mommy na nag-alaga sa akin. Siya lang din ang nagtrabaho para mapag-aral ako. Naging mas close kami noon dahil kami na lamang ang magkasama sa buhay. Okay lang sa akin noon kasi nasabihin nila na mama's boy ako dahil sobrang laki ng respeto at pagmamahal ko talaga sa mami ko at mas naging malapit pa nga kami sa isa't isa nang mag-college na ako, Papa Dudut. Grabe, Eleanor, ang galing mo pala talaga pagdating sa mga formula and solutions ng equations na ganyan. Madali lang naman silang intindihin basta magfo-focus ka lang sa pag-a-analyze ng mga equation. Kahit anong focus ang gawin ko, hindi ko pa rin talaga maintindihan eh. Buti na nga lang kasama kita nagre-review dito sa bahay eh. Baka mas lalong wala ako naiintindihan kung mag-isa lang ako dito ngayon. Basta mag-focus ka lang para hindi ka masyadong nahihirapan. Pero thank you talaga ah. Umayag ka na dito na lang tayo mag-review sa bahay namin. Okay lang yun kahit gusto kong mainis kasi hindi tayo sinipot ni Jana ngayon. Dapat tayong tatlo yung nahihirapan sa pagre-review para sa subject na to eh. Sinadya niya yata para mas makapag-concentrate tayong dalawa. Anong ibig mong sabihin sa makapag-concentrate? Hindi, pagre-review. Alam niya yata kasi na mahina talaga ako sa mga equation. Kaya hinayaan niya na masolo kita ngayon. Nako, ewan ko sa inyong dalawa. Pinagtitripan niyo siguro ko, no? Hoy, hindi ah! Supportive lang talaga na kaibigan sa atin si Jana. Gab, may gusto ka bang sabihin sa akin? Ha? Wala. Hindi, kasi kanina ka pa nagpapasaring dyan eh. Sabihin mo na kung ano man yung gusto mong sabihin. Wala nga. Sigurado ka, wala yan ha? Saka ako nalang sasabihin pag meron na. Ay nako, ewan ko sa'yo, Gab. Talaga ng panahon ngayon. Ay naku, pinagpawisan ka agad ako kahit nakatricycle na ako pa uwi. Oh, may bisita ka pala, Gab. Mami, buti nakauwi na kayo. Si Eleanor nga po pala. Classmate ko po, Eleanor. Ito nga pala yung napakaganda kong mami. Hi po, tita. Totoo nga po yung palagi kinikwento ni Gab na mas maganda kayo sa personal. Alam mo bang hindi magandang tingnan sa isang dalagang kagaya mo na pumunta sa bahay ng isang lalaki? Tapos wala pa kayong ibang kasama dito sa bahay. Mami, nagre-review lang naman po kami ni Eleanor eh. Kahit na, hindi pa rin siya dapat pumupunta sa bahay ng isang lalaki. Ano na lang ang iisipin ng mga magulang niya, ng mga kapitbahay natin? Actually po, tita, may ibang kasama pa po talaga dapat kami ngayon. Kaya lang po hindi po siya nakapunta eh. Nagkaroon daw po kasi siya ng biglaang lakad. Alam mo na palang hindi makakapunta yung isang kaklase ninyo. Bakit tumuloy ka pa dito na mag-isa? Mami. Huwag niyo sanang masamain ang sinasabi ko, ha? Para sa inyong dalawa rin to, lalo na sa'yo, Eleanor. Mabait na bata ang anak kong si Gab, pero sana, huwag mong sanayin ang sarili mong pumupunta ng mag-isa sa bahay ng lalaki. Ilalagay ko lang sa kusina itong mga pinamalengke ko nang makapagluto na rin ako ng tanghalian. Diyan na muna kayo.
Papadudod sa sobrang close namin ni Mami, halos wala na akong naitatago na kahit na ano sa kanya. Kahit nga yung tungkol sa mga crush ko, pero dahil medyo mahigpit si Mami ay hindi ako nagkaroon ng girlfriend nung nasa college ako. Plano ko na talagang ligawan si Eleanor noon, pero naging non-stop si Mami sa pagpapaalala sa akin na unahin ko ang pag-aaral. Kaya naman sinunod ko na lamang siya at nag-focus ako sa pag-aaral ko. Nang makagraduate ako ay naramdaman ko na sobrang proud si Mami sa akin. Sobrang natuwa din ako kasi natupad ko yung pangako ko sa kanila ni Daddy na makapagtatapos ako ng kolehiyo dahil pangarap nila yon para sa akin. Kaagad ako nakahanap ng trabaho noon at hindi na nga kinailangan pang magtrabaho ni Mami. Masaya at kontento na ako sa buhay ko. Lalo na nang makilala at maging girlfriend ko si Riza Papadudod. Han, okay ka lang ba? Oo naman. Sigurado ka? Nakailang inom ka na ng tubig dyan eh. Ayos lang ako. Nauuhaw lang talaga ako. Talaga? Pahawak ka ng kamay mo? Oh, bakit ang lamig nitong kamay mo? Kasi nag-aalala ako eh. Bakit naman? Baka kapag nakilala ko ng mami mo, hindi niya ako magustuhan. Bakit mo naman iniisip yan? Hindi ko alam, baka hindi niya magustuhan yung itsura ko, makeup ko, yung pananamit o pagsasalita ko. Han, mabait si Mami. Hindi siya judgmental. Sigurado ako magkakasundo kayong dalawa. Sana nga, Han. At sana, dumating na din siya. Kasi mas lalo kong kinakabahan eh. Sabi niya sa text niya kanina, malapit na rin siya dito sa restaurant kaya paparating na rin yun. Sana talaga pumasa ako sa standard niya. Magugustuhan ka niya para sa akin kaya relax ka lang, Han. Andyan na si Mami. Talaga? Nasaan siya? Ayun siya, naglalakad na papunta dito sa table. Mom! Pasensya na at ngayon lang ako ha. Na-traffic kasi ako papunta dito sa restaurant eh. Okay lang po yun, Mami. Upo na po kayo. Sige. Ito nga po pala si Riza, girlfriend ko po. Riza, si Mami. Hi, tita. It was nice to finally meet you po. Nice to meet you din, Iha. Naka-order na po pala ako ng food natin, Mami. In-order ko po yung favorite pesto and chicken inasal niyo dito sa restaurant. Follow up ko po kapag wala pa rin in 5 minutes. Hindi pa naman ako nagugutom, kaya ayos lang kahit hindi mo muna i-follow up, Gab. Favorite restaurant niyo daw po to, tita? Oo, matagal na rin kasi ang restaurant na to eh. Nakwento nga po ni Gab na kapag may special occasion daw po, dito kayo madalas na kumakain. Oo, tama. Kahit nung buhay pa yung daddy niya, dito na rin talaga kami madalas na nagse-celebrate. Kilala na nga si Mami ng ibang staff at ng mismong restaurant owner eh. Maliit pa lang din kasi tong restaurant nung ma-discover namin ang daddy mo. Nakakatuwa naman po at nasubaybayan niyo talaga yung paglaki ng restaurant na to. Ikaw, Iha, bukod sa online business, anong pinagkakaabalahan mo sa buhay? Yung pag-aalaga po ng isda at aso namin sa bahay, wala rin po kasi akong ibang kasama dahil nasa Australia na po yung mga magulang at kapatid ko. Nabanggit nga yan ni Gab. Ibig bang sabihin, susunod ka rin sa pamilya mo sa Australia? Paano yung relasyon nyo ni Gab kapag umalis ka na? Huwag mong sabihin na papasunurin mo rin siya sa'yo sa ibang bansa. Mami, wala pa pong plano si Riza tungkol sa bagay na yan. Di pa rin po namin napag-uusapan yung tungkol dyan. Mabuti pa po, follow up ko na po yung order natin sa waiter. Ha? Papadudot nakilala ko si Riza dahil sa common friends naming dalawa. Unang beses ko pa lamang siyang nakita ay naramdaman ko kaagad na totoo ang tinatawag nilang love at first sight. Na-attract kasi kaagad ako sa ganda niya. Hindi siya katangkaran, morena at maliit ang mga mata.
Mas lalo ko siyang nagustuhan nang magkausap kaming dalawa sa unang pagkakataon. Napakalambing ng boses niya, napakabait niya at napakadaldal. Kaya naman niligawan ko na rin kaagad siya. Hindi naman ako pinahirapan ni Risa at sinagot niya rin ako pagkalipas ng ilang buwan ng panliligaw ko. Doon ko mas naramdaman na wala akong kailangan pang hanapin sa buhay ko, Papa Dudut. Kasi parang kompleto na ang lahat sa akin. Kasama ko ang mami ko, may maayos akong trabaho at may maganda pa akong girlfriend ng mga panahong yon. Pakiramdam ko anytime ay ready na akong pakasalan si Risa. Kasi sigurado na talaga ako na siya ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Mami mula nang ipakilala ko sa kanya si Risa. Naging mahigpit siya sa oras ng pag-uwi ko na para bang may curfew pa ako na kailangang sundin. Gusto niya na palagi akong mag-dinner sa bahay namin at madalas na rin siyang nagpapasama sa akin sa pag-grocery, pagsisimba at kahit sa pagpunta niya sa Zumba. Hindi ko naman siya matanggihan dahil alam ko na magtatampo siya. Mabuti na lamang at mabait talaga ang girlfriend kong si Risa dahil hindi siya nagdedemand palagi ng oras sa akin. Naintindihan niya raw si Mami dahil nag-iisang anak ako nito. Pero sa 4 na taon na relasyon namin ni Risa ay parang ni minsan ay hindi ko naramdaman na winelcome siya ni Mami sa bahay at buhay niya. Kaya naman malaki ang pasasalamat ko sa girlfriend ko dahil palagi siyang gumagawa ng paraan para mapalapit kay Mami, Papa Dudut. Mami, ito yung mangkok ng tinola na niluto ni Riza. Tikman niyo po. Sige. Galing talaga magluto si Riza, kaya sigurado ako magugustuhan niya yan. Hindi naman, Han. Baka masyadong mag-expect si tita sa niluto ko, ha? Galing mo kaya magluto, Han. Favorite ko nga yung niluto mo dati na adobo sa gata. Sayang lang, wala tayong mabilhan ng gata o nyog kanina. Oo nga. Yun pa naman sana talaga yung plano kong lutuin para sa dinner ngayon. Sigurado naman ako pasado kay Mami yung tinola mo. Di ba, Mami? Sarap talaga yung niluto ni Riza. Bakit sayote talaga ang nilagay mo at hindi papaya? Ay, yun na po kasi ang nakasanayan ko na isama sa tinola, tita. Mas gusto niyo po ba na papaya ang kasama sa tinola? Han, hindi maselan si Mami sa mga pagkain lalo na sa gulay o prutas. Kaya okay lang kahit ano pa yung inilagay mo sa tinola. Di ba, Mami? Wala naman talagang problema kung sayote o papaya ang nilagay mo rito sa tinola. Pero sana, mas binantayan mo tong mabuti habang niluluto. Mas mabilis maluto ang sayote kaysa papaya. Kaya halos madurog na tong nandito sa tinola mo. Ito namang manok, may parte na medyo matigas pa. Hindi mo yata napakuluan ng mabuti. Ma'am, parang sakto naman po yung pagkakaluto ni Riza dito sa sayote at manok. Masarap nga po eh. Sinasabi ko lang kung anong napansin ko rito sa niluto ng girlfriend mo. Habang maaga pa, dapat alam niya kung paano bantayan yung mga niluluto niya para hindi masayang ang pagkain. Buti na lang walang traffic pa uwi dito sa bahay niyo, Han. Oo nga, Han eh. Sana wala ring traffic pabalik sa inyo. Thank you nga pala sa paghatid sa akin. Sabi ko naman kanina okay lang sa akin na mag-taxi na lang ako pa uwi. Mas mapapanatag ako pag ako mismo naghatid sa'yo pa uwi. Han, pasensya na nga pala sa mga sinabi ni Mami kanina. Yung tungkol ba sa tinolang niluto ko? Wala yon. Totoo naman kasi yung sinabi niya na hindi masarap ang luto ko. Oh, Han. Walang sinabi si Mami na hindi masarap yung niluto mo. Parang ganun na rin yun. Pero wag kang mag-alala kasi nagets ko naman yung sinabi ni tita. Tsaka may point naman kasi talaga siya. Siguro mas aayusin at mas babantayan ko na lang ang mga lulutuin kong pagkain next time. Okay, sige. Thank you, Han. Next time, tulungan kita sa pagluluto mo.
Papadudot, aaminin ko na minsan ay nasasakal na ako sa parang ginagawang pagkontrol sa akin ni Mommy. Pero wala naman akong magawa kasi malaki ang respeto ko sa kanya. Minsan din ay nahihiya na ako kay Risa dahil hindi naman nasusuklian ang magandang pakikitungo niya sa mami ko. Naging mas malamig ang pakikitungo sa kanya ni Mami nang malaman nitong nasa Australia ang pamilya ni Risa. May mga oras na sinasabi ni Mami noon na huwag ko raw sanang sasayangin ang magandang karir ko sa Pilipinas. Huwag ko raw sanang iiwan ang trabaho ko dito at pakiramdam ko ay isa yon sa mga dahilan kung bakit palaging malamig ang pakikitungo ni Mami sa kanya. Kasi iniisip siguro ni Mami na ilalayo ako ni Risa mula sa kanya. Maswerte na lang talaga ako na understanding si Risa at mas lalo tuloy lumalim ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Dahilan para alokin ko na siyang magpakasal kami, Papa Dudut. Mami, ito na po yung gatas tsaka kape na pinapakuha niyo sa dairy section. Ilagay mo na dyan sa pushcart natin. Sige. Mi, ako na rin po magtutulak nito. Ano po bang kailangan natin? Iniisip ko rin kung ano pang kulang, Gab eh. Naiiwan ko kasi sa bahay yung listahan ng mga kailangan nating bilhin dito sa grocery. Maaga pa rin naman. May oras pa tayo maglakad-lakad para mabili natin lahat ng kailangan sa bahay. Mag-isip ka na rin kung saan mo gustong kumain pagkatapos natin dito. Yun po talaga yung hinihintay ko eh. Kung saan tayo magdi-dinner pagkatapos natin mag-grocery. Gugutom na rin po kasi ako eh. Kaya nga isipin mo na kung saan mo gustong kumain. Para hindi na tayo magtagal sa paghahanap ng restaurant mamaya. Mabuti pala at nasamahan mo ako ngayon. Opo, kasi may ibang lakad naman si Riza ngayon. Umuwi po siya ng Pampanga kasi may sakit po yung lola niya. Ganun ba? Sana bumuti ng pakiramdam ng lola niya. Sana nga po. Favorite lola pa naman ni Riza yun. Kaya sobrang nag-alala po siya. Mami, may gusto pala akong sabihin sa inyo. Tungkol sa naman, Gab? Tungkol po sa amin ni Riza. Ano po kasi, napag-usapan po namin nung nakaraan na oras na po para planuhin namin yung tungkol sa future naming dalawa. Anong ibig mong sabihin? Plano na po kasi namin ni Riza na magpakasal. Magpapakasal na kayo ni Risa? Opo, pero sa susunod na taon pa naman po. Gusto lang namin na simulan na sana yung plano para sa kasal namin. Bakit ba parang bigla-bigla yata yung plano nyo? Gab, huwag mong sabihin sa akin na buntis yung girlfriend mo. No, Mami, hindi po. Malaki pong respeto ko kay Riza at sa relasyon namin kaya makakasiguro po kayo na hindi siya buntis. Hindi naman pala siya buntis eh. Bakit parang nagmamadali kayo? Mami, hindi naman po kami nagmamadali ni Riza. Hindi nga kayo nagmamadali pero gusto nyo nang magpakasal sa susunod na taon? Mami, more than 5 years na po yung relasyon namin ni Riza. Stable naman na po pareho yung career namin dalawa eh. Sa tingin ko po, sapat na po yun para simulan namin yung plano namin sa pagbuo ng pamilya. Anak, maikli pa yung 5 taon. Yung iba nga, 10 taon na pero naghihiwalay pa rin. Iba naman po kami ni Riza. Alam niyo naman po na siya yung first girlfriend ko eh. At siya rin po yung gusto ko na maging huli. Sigurado na po ako na siya yung babaeng gusto kong makasama sa buong buhay ko. Pag-isipan mo pa rin mabuti yan, Gab. Hindi birong desisyon ng pagpapakasal. Tandaan mo, walang divorce dito sa Pilipinas. Kaya huwag kang basta gumawa ng desisyon na pwede mong pagsisihan sa huli. Mabuti pa pumunta na tayo sa counter at mukhang wala naman na akong kailangan bilhin na dito sa grocery. Papadudot, nakuha ko naman ang punto ni Mami na hindi ko kailangang madiliin ang mga bagay pagdating sa pag-aasawa o pagpapakasal. Pero sigurado na kasi ako na si Risa ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya alam ko sa sarili ko na wala na akong dapat na pag-isipan pa at handa na ako at buo na ang loob ko na pakasalan ang kauna-unahang maging girlfriend ko. Kaya lang pakiramdam ko ay hindi pa handa si Mami na bumuo ng pamilyang nag-iisang anak niya. Dahil mula nang sabihin ko yon sa kanya,
Naging malamig ang pakikitungo niya sa akin at hindi niya ako masyadong kinakausap, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi rin naman na tumutol si Mami sa plano namin ni Risa na magpakasal. Buo na rin kasi ang loob naming dalawa at sobrang excited na kaming pareho. Kaya naman sinimulan na namin ang lahat ng pagpaplano. Inunti-unti na namin ang lahat ng mga kailangan na ilista na pangalan. Naging supportive ang family ni Risa kahit na nasa ibang bansa ang mga ito. At ganon din naman si Mami kahit papaano'y naramdaman ko ang tahimik na pagsuporta niya, Papa Dudut. Han, ito na yung kape natin. Thank you, Han. Na-check mo na yung listahan para sa kukunin nating ring bearer sa kasal? Oo, natawagan ko na rin yung pinsan ko para ipaalam sa kanila na yung pamangkin ko magiging ring bearer natin. Pamangkin mo? Di ba dapat pamangkin ko yung magiging ring bearer natin? Han, nakalimutan mo na yata yung huli nating naging usapan. Pumayag ako na pamangkin mo magiging flower girl, basta pamangkin ko naman ang ring bearer, di ba? Pasensya na, Han. Nawala nga sa isip ko. Ang naaalala ko lang, nakailang ulit si Mami sa pangungulit na yung dalawang pamangkin kong kunin natin at maging ring bearer at flower girl. Ayos lang. Pareho lang tayong nalilito ngayon dahil sa sobrang busy natin. Han, meron nga pala sana akong gustong hilingin sa'yo. Ano yun, Han? Huwag ka sanang magagalit ha, pero pwede bang pagkatapos ng kasal natin, bumukod na tayo ng bahay? Bakit pa, Han? Maayos naman yung bahay namin ah. Okay lang na doon tayo tumira. Alam ko naman na maayos ang bahay niyo, kaya lang iniisip ko kasi na baka Baka ano? baka hindi maging komportable ang mami mo kapag doon ako tumira sa bahay niyo. Bakit naman siya hindi magiging komportable? Magiging asawa na kita. Han, alam mo kung anong ibig kong sabihin. Sigurado naman ako naramdam mong hanggang ngayon hindi pa rin ako tanggap ng mami mo para sa'yo. Han, moody lang talaga si Mami kaya minsan nasusungitan ka niya. Han, wala naman talaga akong problema sa mami mo eh. In fact, kaya ako sinasabi to kasi siya rin ang iniisip ko. Matanda na ang mami mo at ayokong mawalan siya ng peace of mind dahil sa presence ko sa bahay niyo. Sa wakas. Ginabi ka yata ng uwi, Gab. Nagkita po kasi kami ni Riza para pag-usapan yung tungkol sa mga kukunin naming abay sa kasal. Nag-text po ako sa inyo kanina. Kumain na po kayo? Hindi pa. Oh, bakit di pa po kayo kumakain? Hinihintay kasi kitang makauwi ng bahay. Pero sinabi ko naman po sa text kanina, gagabihin ako ng uwi. Kasi nga magkikita kami ni Riza, di ba? Oo nga. Pero gusto pa rin kitang hintayin para sabay na tayong kumain. Ayos lang naman ako kasi nalipasan na rin ako ng gutom. Dapat kasi, hindi nyo na ako hinintay na makauwi. Alam mo naman na sa hapunan na lang tayo nagkakasabay kumain. Pero naiintindihan ko naman kung hindi na ako gusto mong kasabay na kumain. Oh Mami, hindi po ganyan ang ibig kong sabihin. Ano pa bang gusto mong iparating sa akin? Nawala na akong kwenta sa'yo bilang mami mo dahil matanda ka na? Na hindi mo na ako kailangan dahil may maayos ka ng trabaho? Na may sarili din po akong buhay na gusto kong simulan, Mami. Na hindi ko magagawa yon dahil palagi niyong binabantayan ang bawat kilos ko. Mami, matanda na po ako, okay? Mag-aasawa na nga po ako pero hanggang ngayon gusto niyo pa rin kinokontrol ang buhay ko. Sorry, Mami, pero nakakapagod na yung pagkontrol na ginagawa niyo sa akin. Kapag naaalala ko ang parting ito ng buhay ko hanggang ngayon, ay nakakaramdam pa rin ako ng guilt, Papa Dudut. Dahil alam ko na kahit kailan ay hindi ko dapat pagtaasan ng boses ang mami ko. Pero sabi nga nila kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay hindi maiiwasan na maubos at masagad tayo. Lalo na kung nasasaktan din ng taong mahal natin.
Ayaw ko naman talagang mamili kina Mommy at kay Riza. Pero sa pagkakataon na yon, alam ko na may hindi tama sa ginagawa ni Mommy. Hindi pwedeng palagi niyang kontrolin ang buhay ko. Mabuting tao si Riza at malaki ang respeto nito kay Mommy. Kaya alam ko na deserve din naman ang taong mahal ko ang makatanggap ng respeto mula kay Mommy, Papa Dudut. Sorry, ngayon lang ako nakatawag. Kakauwi ko lang din kasi. Ayos lang, Han. Alam ko namang nagdadrive ka kanina kaya hindi mo na ako nang ulit. Kumain ka na ba? Oo, kakatapos ko lang kumain bago ka tumawag. Okay, mabuti naman. Ikaw ba? Nag-dinner ka na? Hindi pa pero di naman ako nagugutom. Nag-usap na ba kayo ni tita? Di pa rin eh. Wala siya sa sala nang dumating ako kanina. Han, kausapin mo na si tita. Huwag mo nang patagalin yung hindi nyo pagkikibuan. Dalawa na lang kayo dyan sa bahay nyo, kaya huwag mo naman sanang patagalin pa yan. Yan din naman talaga yung plano ko, Han. Ang kausapin siya. Di ko lang din alam kung paano ko gagawin yun. Sigurado naman akong hindi ka matitiis ni tita. Baka nga hinihintay ka lang din niyang kausapin siya. Kaya yun na lang din ang gawin mo. Sige, bahala na. Subukan ko na lang siyang kausapin bukas. Han, tawagan na lang ulit kita mamaya ah. Mag-ayos lang ako ng gamit kasi may inuwi din akong trabaho mula sa opisina eh. Sige, Han. Bye. Sige. Kaya ako nasimulan tong trabaho ko. Titimpla muna ako ng kape. Anak, busy ka ba? Pwede ba tayong mag-usap? Di po ako busy, Mami. Pasok po kayo. Dinalhan kita ng kape, Gab. Kapag ganitong oras kasi, alam kong hindi ka pa naghahaponan. Sakto po, Mami. Plano ko rin po talaga magtimpla ng kape. May inuwi po kasi akong trabaho kaya gusto ko ng pampagising. Salamat po. Wala yan, anak. May gusto rin sana akong ibigay sa'yo. Ano po yun? Itong kwintas na pinigay pa sa akin ng lola mo. Gusto ko sanang ikaw ang magbigay nito kay Riza para isuot niya sa araw ng kasal ninyo. Pero, Mami, nakita ko na po yung kwintas na to dati at alam ko po kung gaano nyo to iniingatan. At sigurado ako na iingatan din to ng magiging asawa mo. Gab, alam ko na hindi masyadong naging maayos ang pakikitungo ko kay Riza. Aaminin ko na natakot talaga ako na siya ang maging dahilan para iwanan mo ko. Makasarili na akong makasarili pero natatakot lang ako na maging mag-isa sa buhay. Mami, mabait po si Riza. Kung ano man po yung hindi magandang bagay na naisip nyo tungkol sa kanya, alisin nyo na po yan sa isip nyo. Naiintindihan niya po kayo. At huwag po kayong mag-alala dahil kapag nagpakasal na kami ni Riza, di namin kayo iiwan. Salamat. Salamat, Gab, ha? Pasensya ka na sa akin. Po yung dapat na mag-sorry kasi napagtasan ko po kayo ng boses. Sorry, Mami. At salamat po. Salamat sa pagbubukas niyo ng pinto para sa magiging asawa ko. Papa Dudut, naiintindihan ko naman si Mommy sa takot na nararamdaman niya na baka mag-isa na lamang siya sa buhay sa oras na mag-asawa ko. Pero nangako ako na kahit na anong mangyari, hindi niya mararamdaman ang pagiging mag-isa kahit na may sarili na akong pamilya. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ay naging mas maayos na ang pakikitungo ni Mommy kay Riza. Hanggang sa maging close na silang dalawa at parang totoong magnanay na. Pumayag naman si Riza na doon kami sa bahay namin tumira, Papa Dudut. Wala na rin kasi silang naging problema ni Mommy. Kapag nga nagkakaroon kami ng munting pagtatalo ng asawa ko, si Riza pa madalas ang kinakampihan ng Mommy ko.
Kaya kahit lumipas na ang taon at 3 na ang mga anak namin ng asawa ko ay dito pa rin kami nakatira sa bahay kasama si Mommy. Dahil hindi na bumabata ang nanay ko. Ngayon niya kami mas kailangan at mas makakabuti rin para sa mga anak ko. Na makasama nila ang kanilang lola para lumaki sila sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Papa Dudut, salamat po sa inyong oras at pagbabasa ng aking sulat. More power po sa inyo at sa inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gab. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.